Eto na ngayon ang itsura ng LRT Line 2, rekto, na kung dati ay puro vendor, ngayon Move It, Joyride at iba pang mga motorcycle ang makikita natin. Napaka-komportable na maglakad dito sa kahabaan ng rekto na kung saan napakaaliwalas at syempre ligtas sa ating mga estudyante na naglalakad dito sa rekto. Magandang araw po sa ating mga kababayang OFW at Filipino immigrants sa iba't ibang sulok po ng ating daigdig, at ngayon ay narito na nga ang ating update dito sa may bahagi ng kahabaan ng Recto Avenue. Dahil nga tuloy-tuloy po ang ginagawang pagsasaayos ng Manila City Hall, no? Tuloy-tuloy ang paglilinis ng mga kalsada, lalong-lalo na dito kabayan sa may bahagi ng LRT Line 2. Etong rekto kabayan, no? Tinanggal yung vendor dito pero nagsulputan yung mga hailing up, itong mga motorcycle, mototaxi. Yan ang pumalit. At least mga kabayan, medyo lumuwag ang bahagi ng station. At wala nang gaanong mga standby na mga vendor. Grabe mga kababayan. Ito yung epekto ng kamandag ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Ay napakatindi talaga. Simula pa lamang noong umupo siya noong June 30, tanghaling tapat, grabe na yung mga nangyari dito sa Maynila. Kaya nga sabi nga ni Yorme, no, kapag ikaw po ay pasaway dito sa City of Manila, taga rito ka man sa Manila o dayuhan ka man dito sa Maynila, kapag ikaw ay lumabag sa batas ay panigurado may pananagutan ka at hindi yan na kokonsentihin ng City of Manila. Yung mga walang mga pangparkingan dito katulad dito kabayan, no? Yung mga nakapwesto pa rin dito, isusunod na yan ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso para maging maliwalas. Tapos may nag-comment po sa ating mga video, bakit daw po nililinis ng City of Manila? Bakit pinapaganda ang City of Manila? Bakit tinatanggal yung mga vendor sa mga kalsada? May nag-comment po sa atin kabayan. No? Bakit nga ba tinatanggal yung mga vendor sa mga kalsada? Hindi naman lahat mga kabayan, mga vendor ay tinatanggal sa kalsada. Yun lamang ang mga vendor na nakakaharang o nakakaabala doon sa ating mga naglalakad na mga kababayan. Lalong-lalo na doon sa mga nagtitinda lamang, no? Na sila pa ang galit kapag sila ay nasasagi noong mga naglalakad nating mga kababayan, dahil parang gusto nilang sabihin na wala kang karapatan na maglakad dito sa tabi ng aking paninda. Maliban lamang kabayan kung ikaw ay bibili ng mga paninda. So yun ang gusto mangyari ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, na maging maaliwala, safe yung ating mga kababayang maglalakad, dayuhan ka man, taga rito ka man sa Maynila. So tingnan nyo kabayan, no? Napakalaki talaga ng epekto. Kumpara noong admin ni ate ni Lacuna, na grabe, kahit saang sulok ng Maynila, mararamdaman mo talaga na tila walang pagbabago, walang nabago, naging worse pa ang Maynila. Pero ngayon, sabi nga ni Yorme, ibabalik na natin ang gobyerno ng Maynila 24/7. Kaya ito ang naging resulta. Tingnan nyo naman mga kababayan. Medyo traffic lang dito, no? Ito yung bahagi ng Mendiola. Diyan sa unahan kabayan ay bahagi na po yan ng Mendiola, kung saan
Yan po ang isa sa entry point ng presidente ng Pilipinas papunta ng Malacanang. Ayan oh, grabe. Medyo traffic lamang ho dito. Yung mga nagpa-park dito, panigurado kapag hindi pa nila isinaayos yung kanilang mga pwesto, no? Mas maganda sana ay humingi sila kung may talaga permit sa City Hall para mapwestuhan, at least legal yung pagpaparkingan nila ng kanilang mga sasakyan. So katulad na lamang isabihin lang natin itong bahagi ng Makati. Sa Makati po, hindi ka pwede magpark kung saan-saan. So meron silang mga lugar na kung saan doon ka pwede magpark. Kaso malayo nga lang doon sa trabaho, doon sa iyong tinitirhan kung taga Makati ka. Ganon. Mas maganda sana ay mayroon dito sa Maynila. Kaso napakamahal naman nung rentahan siguro ng lupa, lote para pwedeng pagparkingan, tapos merong parking pay. Mas maganda yung ganon, kabayan, para maiwasan yung mga nakahambala sa mga kalsada na mga sasakyan, no? Minsan inaabot pa ng 1 araw, 2 araw, minsan na pinaka-worst ay 1 buwan, lalong-lalo na kung ang may-ari ng sasakyan ay nag-out of town, pumunta ng probinsya, pumunta ng ibang bansa. Ganoon ang magiging worst doon. Ang mangyayari, ikaklamp yan ng mga Traffic Management Bureau. So, ayun, grabe oh. Ito, dito na tayo sa may Ligarda, sa kahabaan ng Recto, papunta ng Magsaysay. Wow. Ito, grabe, maliwalas naman. Medyo nagkakaroon lang ng trapiko. Ito, grabe yung mga nakaparadang mga dito, sasakyan. Mga e-trek, kabayan. Yan o, tingnan nyo. Yung mga tao, imbis na maglakad doon sa bangketa, hindi sila nakakalakad ng bangketa. Dito sila naglalakad sa kalsada dahil doon sa mga nakahambala na mga sasakyan. Tuloy-tuloy po ang pag-iikot ng MTPB, ng mga clamping, no? Traffic Management Bureau, para tanggalin yan. Pero kahit tanggalin nila yan, kung mababa ang penalty doon sa mga nagkakaroon ng violation, doon sa mga nahuhuli, ay panigurado babalik at babalik. Mas maganda siguro, mas taasan yung implementation, yung fine doon sa mga mahuhuli. Siguro magtitino yan, kabayan, no? Oh, ayan ang itsura, kabayan. So sa mga magko-comment na bakit nililinis, eto ang resulta. Napakaganda. At syempre, isaayos ng mga vendor yung kanila mga pwesto para hindi sila hulihin at magkaroon ng maayos na hanap buhay.